Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mainit na issue tungkol kay Scott Melker o mas kilala bilang The Wolf of All Streets at ang kanyang malinaw na pahayag na si XRP ay hindi isang scam. Matapos po ang ilang linggong usapan at kontrobersiya, nagbigay siya ng mas malinaw na posisyon kung paano niya tinitingnan si XRP sa gitna ng mga malalakas na reaksyon mula sa crypto community. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit naging issue ang dating pahayag ni Scott Melker tungkol kay XRP? Sa isa pong nakaraang podcast kasama ang CEO ng Morgan Creek Capital na si Mark Yusko, tinalakay ni Melker ang pagtaas ng presyo ng ilang matagal ng cryptocurrencies gaya ni Ethereum at ni XRP. Sa panahong iyon, si Ethereum ay tumaas ng 9% at si XRP naman ay tumaas ng 10%. Kapansin-pansin din na sa weekly time frame, si Ethereum ay umangat ng 23% habang si XRP ay umakyat ng 33%. Ang pahayag na ito ay nagpasiklab ng usapan dahil sinabi ni Yusko na ang pagtaas ng presyo ay hindi otomatikong nangangahulugang gumanda ang functionality ng isang asset. Para sa kanya, mas maraming bumibili kaysa nagbebenta kaya tumataas ang presyo. Ngayon, kapag ganito ang pananaw ng mga eksperto, maaring maapektuhan po ang confidence ng mga short-term investors na umaasa na ang price surge ay dahil sa fundamental improvements. Posibleng magdulot ito ng panandaliang pullback sa market price kung mas marami ang maniniwala na speculation lamang ang dahilan ng pagtaas. Ngayon ay totoo bang speculation lamang ang nagpapataas sa presyo ni XRP? Idinagdag pa ni Yusko na ang pagtaas ng presyo ni XRP ay maaring may kinalaman sa mga haka-haka na ito ay gagamitin sa mga government projects. Gayunpaman, nilinaw niya na wala pa siyang nakikitang direktang ebidensya na may ganitong plano. Sa madaling salita, ang market sentiment ay maaari pong nakabase sa mga rumors kaysa confirmed partnerships. Ito ay karaniwang nangyayari sa crypto space kung saan ang hype ay malakas magdala ng price action. Ngayon, kung ang hype ay hindi agad masusundan ng konkretong balita, may posibilidad na mag-correct ang presyo kapag nawala ang excitement ng mga investors. Ngayon ay paano naman po nag-react ang XRP Army sa pahayag na ito? Matapos pong lumabas ang episode, mabilis po na kumalat sa X ang mga komento ni Yusko at saka Melker. Isa po sa mga malakas mag-react ay ang influencer na si Digital Asset Investor na binibigyang diin ang tawag ni Melker kay XRP bilang isang dinosaur altcoin. Ayon po sa kanya, ang ganitong klaseng komento ay nanggagaling sa takot ng ilang Bitcoin advocates na balang araw ay maunahan ni XRP si Bitcoin sa market. Ang iba pang personalidad tulad po ni Brad Kimes ng Digital Perspectives ay nagbigay rin po siya ng kanyang opinion. Para kay Kimes, may tila sinasadyang hadlang para hindi magtulungan ang Bitcoin at saka XRP communities. Ngayon, ang ganito pong tensyon sa pagitan ng dalawang malaking crypto communities ay maaring makaapekto po sa market sentiment. Kapag hindi po nagkaroon ng unity, mas lumalakas ang kompetisyon sa halip na ang collaboration na sana ay pwedeng magdala ng mas maraming adoption. Ngayon ay may connection ba ito sa mga crypto events sa taong 2026?
Ibinahagi po ni Kimes na sa taong 2026, next year po yan, gaganapin po ang dalawang malaking events. At yan po ang Bitcoin Vegas at ang XRP Las Vegas. Ayon sa kanya, wala namang magkadikit na schedule at wala ring direct competition. Ngunit hindi pinayagan ang XRP Las Vegas na gamitin ang parehong venue. Para kay Kimes, malinaw itong indikasyon na may resistance mula sa Bitcoin side. Nagbigay din siya ng pahayag na layunin niyang magpadala ng pagkakaisa sa blockchain communities at inimbitahan pa niya ang ilang kilalang Bitcoin figures gaya ni na Mark Yusko at Caitlin Long para makijoin bago pa sila maglabas ng kritisismo sa Ripple's bank charter application. Ngayon, kung ang narrative ng division sa crypto space ay patuloy na lalabas, maaaring magkaroon po ng epekto sa public perception at long-term investment decisions ng ilang institutional investors na mas gusto ang united ecosystem. Bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang sinabi po mismo ni Scott Melker tungkol dito. Yan, dahil po sa backlash ay nilinaw ni Melker na hindi siya naniniwala na si XRP ay isang scam. Idinagdag pa niya na hindi rin niya madalas iniisip ang asset na ito. Ibig sabihin ay wala siyang personal na bias laban dito. Bukod pa dito, nagpahayag siya ng openness na sumali sa XRP Las Vegas 2026 at nagbiro pa tungkol sa isang upcoming interview niya kasama ang CEO ng Flare. Ipinapakita po nito na bukas pa rin siya sa pakikipag-engage sa XRP community kahit nagkaroon ng tensyon dati. Ngayon, ang pagbibigay linaw na ito mula kay Melker ay maaaring magbigay ng positibong signal sa market. Maaaring makita natin ang panandaliang pagtaas ng presyo ng XRP dahil sa mas magandang sentiment mula sa mga neutral traders. At bilang panghuli, para sa akin ay malagang makita natin na kahit may competition po dito sa mundo ng crypto, mas magiging mabunga ang ecosystem kung may respeto at openness sa pagitan ng communities. Ang sinabi po ni Melker na si XRP ay hindi scam ay isang magandang hakbang para mabawasan ang FUD. Ngunit tandaan po natin na sa huli, ang presyo ay laging gagalaw batay po sa demand at supply at sa kumpiyansa ng market sa asset. Kung magpapatuloy po ang healthy discussion sa halip na personal na banggaan, mas mataas po ang tsansa na makakita tayo ng mas maraming partnerships at adoption sa hinaharap. Sa ngayon, ang malinaw ay hindi pa tapos ang usapan tungkol sa papel ni XRP sa mas malawak na financial system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.